Magandang tanghali po, 12:01 noon, huling araw po ng taong 2025, December 31 today, 2025, huling araw. At hindi po natin pwedeng palagpasin ang napakahalagang araw na ito nang hindi ako magkaroon ng isang direktang ugnayan sa inyo upang bumati, napakarami ng bumabati ng maligayang Pasko. Maligayang Pasko po sa lahat ng Pilipino saan man pong panig ng mundo, anuman pong oras dyan, anuman po ang ating katayuan sa buhay, tanggapin po ninyo ang aking pagbati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon sana sa ating lahat. Magandang tanghali po dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man pong panig ng mundo. At yung ating mga kababayang overseas Filipino workers, Filipino migrants, maraming salamat. Happy New Year. Kundi po dahil sa inyo, higit pong lugmok ang ating ekonomiya. Salamat sa inyong mga pinapadala, sa inyong mga inward remittances. At mamaya ho yung mga hahabol ng replay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa, baka yung karamihan ay nanananghali o dili kaya ay naghahanda na para sa ating medianoche, yung ating pong pagsalubong sa 2026. 500 lang po ang ating limit. Pagagalitan po kayo ng tanggapan ng Pangulo pag tayo gumastos ng more than 500. 500 nung Pasko, hindi ko nga ho alam kung 500 nung Pasko o 500 Pasko at New Year. Pagka ganun pa man, sila ho ay mucho-mucho. Kanya ito po yung ating pamagat ngayong hapon, 2 milyon kada congressman. Habang tayo ay minemenos bilang mga Pilipino, tinatanggalan tayo ng dignidad, ng self-respect, ng decency in carrying out the most awaited celebration of the year, which is yung katatapos lamang na Pasko at itong paparating. Ilang oras po mula ngayon, pagsalubong natin sa 2026, sila ay nagpapakasasa sa pera nating mga Pilipino. Samantalang tayo, mamuhay lang daw po tayo sa 500 Noche Buena, isama mo na dyan yung 500 na medianoche, yung pong ating kakainin mamayang gabi. Ganyan po kung paano nila minamaliit tayong mga Pilipino. 2 milyon kada congressman. Hanggang 500 pesos lang ang ating medianoche. Pera ho natin yung tig 2 milyon na pinamumudmod diyan sa Kongreso. Sabi pa ng isang senior leader, si Congressman Ronnie Puno, ito raw po ay parang augmentation o pang-alalay sa mga congressman dahil magpapasko, mamamasko yung mga kapitan, meron sila kung ano-anong programa, wala po kaming pakialam kung may mamasko sa mga kongresista. Hindi naman po iyan sakop ng kanilang mandato bilang legislators o mambabatas. Kaya ba kayo naging congressman? Para meron kayong 2 million additional allowance or bonus or pabuya or reward tuwing magpapasko at bagong taon para meron kayong maipamigay sa inyong mga political leaders? Yan ba ang mandato ng kongresista? Tuloy-tuloy po yung kakapalan ng mukha, hindi talaga tinablan. Kahit po lantaran na yung mga nabubulgar na korupsyon, tigda 2 milyon. Yan po yung paliwanag ni Congressman Ronnie Puno, yung isa sa senior leaders. Isa rin sa na tumutunog dati, umuugong na pumuposisyon bilang House Speaker. Kung ganitong pananaw ng mga leader na nais maging Speaker, sa bagong taon ho, sana magkaroon na ng bagong leaders. Sa bagong taong parating, 2026, sana ho, panalangin ko, may mga bagong leaders ng maluklok upang mabago na ho ang itsura ng ating bansa. Si MVN Teves. MVN Teves, I agree with you. Abolish the House of Representatives.
Pagka inabolish po natin yung Kongreso, I'm confident we stand to save at least 1 trillion pesos annually. Wala naman pong ginagawang substantial na batas yung mga yan eh. Saan ka nakakita na yung 6.793 trillion panukalang budget for 2026? Mga kababayan, 6.793 trillion po ito ha. Inaprubahan, ipinasa nung mga kongresista in less than 1 minute. Paano mo pinag-aralan itong napakalaking panukalang budget for 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos? At malaking bahagi po nito ay ating uutangin. Nakuha pa ho nila magpamudmod ng tig 2 milyong piso. Kaya yung mga kababayan po natin, katukin po ninyo yung inyong mga kongresista. Total, binigyan sila ng additional 2 million pesos. Ito yung deklarado. Ito yung nalalaman natin. Katukin po ninyo, puntahan po ninyo yung tanggapan o yung bahay ng mga congressman ninyo. Meron po silang tig 2 million additional. Humingi po kayo, may oras pa ng ating pang medianoche. Humingi po kayo. Yung sinasabi ng Marcos administration na tig 500 lang. Huwag tayong lalagpas sa 500 pesos na Noche Buena at 500 pesos na medianoche. Kunin po ninyo sa inyong mga kongresista. Napakarami po nilang pera. Bukod po dyan sa kanilang kinurakot at nakurap dyan sa flood control projects. 2 million. Hingan po ninyo, tig 500 na lang. O meron pong 4,000 makikinabang. Katukin po ninyo, may oras pa. Para meron po kayong maihatag ngayon sa inyong hapagkainan mamayang medianoche, kung tigpa 500 pesos, si congressman or si congresswoman ho, kaya kayong bigyan hanggang 4,000 tao. Kunin natin yung 2 million na yan. Pera po nyo yan. Katukin ninyo. Puntahan ninyo ngayon yung mga bahay ng mga kongresista ninyo. Nalathala na po sa mga pahayagan yan, meron silang additional 2 million pesos each. Katukin po ninyo, manghingi po kayo ng pang medianoche, tig 500, kaya pong mamudmod ni congressman o ni congresswoman hanggang sa 4,000 tao. 2 million po yan. Yung iba dyan, higitang nakuha, katukin po ninyo, wag ho kayong mahihiya. Pera po natin yan. Ibubulsa lang po nila yan. Kunin po ninyo, mag-doorbell kayo. Tumungo na po kayo sa bahay ng mga congressman. May oras pa ho. Mag-doorbell po kayo, pumila kayo roon. You demand. You give us 500 pesos now for our medianoche. Mamayang pagdating ng 12:01 a.m. Pagsalubong ng bagong taon. Congressman, congresswoman, sabi ni Atty. Vic Rodriguez, meron kang 2 million. Bigyan mo kami ng tigpa 500 pesos dahil hindi mo pera yan. Kunin po ninyo. Si Greg Francisco, watching from Calgary, Canada, ang mga government employees, maliit lang, Christmas gift. Tama po yun. Yung ating mga nagtatrabaho sa pamahalaan, katukin po ninyo ang inyong mga kongresista. Pumila po kayo. Kahit na magmistulang protesta ang inyong pagpila, obligahin ninyo. May 2 million po sila. Pag sinabing paano nyo nalaman yan, sinabi po ni Congressman Ronnie Puno, yung inyong leader sa Kongreso, meron kayong tig 2 milyong piso, wag nyong itago. Amin yan, pera namin yan, kailangan namin ng pang medianoche nang makakain naman kami ng disente sa pagsalubong ng taong 2026. Yan po ang gawin ninyo. Dahil may 2 million kada congressman. Grabe na po pera ng mga yan. Grabe na po, paliliwanag ko sa inyo. Yung 6.793 trillion na budget po, panukalang budget for next year. Mamaya po, sisimulan natin. Mula sa pag-aresto, mula sa pagkakanulo,
kay Tatay Digong sa kamay ng mga banyaga. Hanggang ngayon, huling araw ng Disyembre, taong 2025, wag po natin kalilimutan itong mahalagang issue. Ano po yan? Massive corruption, looting of public funds, at drug addiction. Yan po yung mga issues na kinakaharap ng ating bansa ng kasalukuyang administrasyon at patuloy nilang iniiwasan at patuloy nagtatangkang tayo'y budulin. Balik po tayo sa 2 million kada congressman. Si Nanette Samiliano, yung mga mas malapit kay Mika Swansing, yung chairman po ito ng appropriations, mas malaki pa sa 2 million. Malamang, I agree with you. Si Sunny Boy Berbanya, high talaga ang congressman. Dapat po talaga i-abolish itong kongreso. Demand 500 pesos from them. It is your money. Masyado ng maraming nakurakot at ninakaw yung mga yan. Except of course for a few. Kagaya ni Congressman Sid Ungab, wala pong nakuha yan at hindi po tatanggap yan. Si Congressman Leviste, si Congressman Pulong Duterte, si Congressman Omar Duterte, si Congressman Bong Suntay. Ito yung mga hindi kukuha ng mga pera diyan. Aida Flores, paldo na naman ang mga taga Kongreso, kawawang Pilipinas, saan kami pupulutin ito? Aida, hindi po siguro lahat ng taga-Kongreso, mga congressman lang dahil napakaraming matitinong kawani ng Kongreso. Hindi binigyan ng tig 2 million yan. Hindi po, wala pong tig 2 million yan. Yung mga kongresista po, yan po talagang paldo. Paldo gamit po ang pera natin. So 2 million kada congressman. Bukod pa po ito, doon sa kanilang isiningit na 10.5 billion. Kinigo kayo Ang importante, magkaroon kayo ng sarili ninyong opinyon, kuro-kuro at matigas na paninindigan base sa tamang impormasyon. Kanya po natin ginagawa ito. At ito nga yung tumambad sa atin, binigyan ng extra 2 million kada kongresista na alyado ng Marcos Jr. administration. Pag hindi ka alyado, pag ikay kritiko, pag hindi ka bumoto sa pag-aproba ng budget, wala kang 2 million, wala ka ring budget. So doon natin makikita na bukod sa 2 million, inaprubahan po nila yung 6.793 trillion budget, panukalang budget for 2026. Sabi, nakakatakot po ito, sinabi nung kasalukuyang Executive Secretary, si Ralph Recto, yung dating Secretary of Finance, na kumuha sa 60 billion pesos na PhilHealth funds, na kumuha sa 117 billion pesos PDIC funds, at kung ano-ano pang pondo. Sabi po niya, kasalukuyan daw po nila, and to use his term, thoroughly reviewing the proposed 2026 budget. Bakit ko po sinabing nakakatakot? Bakit ko po sinasabing nakakatakot? Mantakin po ninyo. Yung paggagamit ng salitang thoroughly reviewing the proposed 2026 national budget, gas-gas na po iyon. Yun din po ang ginamit nila para budulin tayong lahat dito sa 2025 national budget. Prueba? Ito po yan yung kunya-kunyari nagpupulong sila. Taong 2024 po ito. Ang sabi po nila rito, Marcos thoroughly reviewing 2025 budget to conform to the charter. Ginamit na po nila yung thoroughly reviewing. Ano nangyari?
Di ba Bulilyaso? Di ba? Trilyong piso ang inanod sa baha na wala namang flood control or flood mitigation project. And Recto is doing it again, thoroughly reviewing. Paano magkakaroon ng thoroughly reviewing? Tingnan natin kung may ibibito si Bongbong Marcos. Pero walang ibibito yan. Parang this year, ang binito niya yung unprogram. Wala po yun. Yung unprogram po, yung katotohanan, gagamitin mo lang yan, ulitin ko, kung merong excess collection, kung merong pong new taxes, o kung merong pong bagong utang o bagong uutangin. But without those three sources of funds, wala po yan eh. So yung binito niya, bitu-bituhan lang po yun, budol po yun. Ngayon, itong 6.793 trillion pesos proposed 2026 budget, sinambulat na po ito, in-expose din ni Congressman Leviste ng Batangas. Meron pong isiningit. Mga kababayan wag lang po ninyong tingnan yung ating pong pamagat 2 million. Malaki na yan kada congressman. Yung ating pong pamagat 2 million kada congressman. Ito po yung pamasko, yung bonus sa pag-aproba nitong 6.793 trillion proposed budget. Bukod po dyan, nagsingit po sila ng 10.5 billion pesos additional internal fund or internal budget ng House of Representatives. 10.5 billion. Sino ang makikinabang sa 10.5 billion additional? Sa ano lang po ito Sa House of Representatives. Nagsingit sila ng 10.5 billion. Walang debate, walang usapan, walang committee report, wala lahat. Basta't isiningit yung 10.5 billion. Ngayon, ang kabuuang budget na po ng mababang kapulungan, 27.70 billion. Ito na po yung kanilang kabuuang internal budget ng House of Representatives. Ang bigat po, di ba? Ayoko sanang ganito kaseryoso yung ating usapan, pero syempre, hindi natin sila lulubayan dahil hindi po nila linulubayan yung kanilang patuloy na panggagahasa sa kaban ng ating bansa. Sa patuloy nilang panggagahasa, paulit-ulit ginagahasa ang mga taxpayer at ang ating taxpayers' money. Kinukuha po nila Ito po yung mga issue that we will be carrying over to this coming year 2026. And I hope sa darating na taon, pinatunayan naman po ng mga kalit-kaliwang survey, SWS, Pulse Asia, I think even Publicus, talagang wala ng tiwala ang mamamayang Pilipino kay Bongbong Marcos. Talagang wala ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan, sa kakayahan ni Bongbong Marcos, ang sambayan ng Pilipino. Kanya talagang mabigat itong ating tinatahak. Si Bongbong Marcos tila ay naging national nightmare. Siya ho yung pambansang bangungot. Si Bongbong Marcos ang pambansang bangungot ng mga Pilipino. Bakit? Tingnan ho ninyo kung paano sila maglustay ng pera. 2 million kada congressman. Nasaan kaya? Mag-iingay kaya? Magsasalita kaya? Yung Padre Flavi? Tigda 2 milyon. Alam mo, Padre Flavi, kung saan ka umuwi, anuman distrito mo, kumato ka na lang doon sa bahay ng congressman. Baka pag ikaw nakita, hindi lang 500, doblado. Dahil alyado ka. No? So tanggalin na ho natin yung pagiging ipokrito pagdating ho ng 2026.